Upshift tayo, power shift. Easy. Wala ka talaga mararamdamang vibration eh. And while engine braking, downshift. Downshift, grabe! Downshift, kahit sobra-sobra yung downshift ko. Third gear, 78. Alright, isang mabilisan. Ngayon lang ulit ako nakapag-review, no, mga kapwa. Pero isang mabilisan lang tayo dito sa Winner X. Ito na yung in-depth na review natin dito sa Winner X natin, na bagong-bago pa lang. Wala pang 500 kilometers yung tinatakbo nito. So isang mabilisang review. Winner X, pinakabagong underbone ni Honda. Single cylinder, 4 valves, 149cc, 6-speed manual transmission na may maximum power na 15.4 horsepower at 9,000 RPM. Tapos maximum torque naman na 13.5 Newton meters. Ang tanong na lang naman dyan, sapat ba yan sa pang daily use? May tooling ba? Tatlong variant nga pala yung meron tayo dito sa Winner X. Ito nga pala guys, yung racing variant nila. Isa lang ang kulay nito. Ito yung kulay pula. Tapos may decal siya na blue with combination of white. Tapos gold yung mag wheels niya. Meron din naman, pangalawa, ABS Premium at saka yung standard version natin. Ibahan ng standard, syempre yung standard walang ABS. Yung ABS version naman may ABS. Ganun din yung ABS Racing. Ang kaibahan naman ng ABS Racing itong looks na to. Aside from that, sa performance, iisa lang naman sila ng performance. Ang kaibahan lang talaga ng ABS Premium at saka ng ABS Racing kumpara sa standard, meron silang ABS. Tapos yung signature look naman ang pinakapambato ng ABS Racing. Liquid cooled, 4 valves, DOHC ang motor na to. Kaya i-expect natin na nasa top end talaga yung power nito. Wala masyado sa low end. Naka-assist and slipper clutch na rin to. Kaya yung mga clutch natin ay malambot. Napakalambot niya pero kagat na kagat yung clutch. Another advantage ng naka-slipper clutch itong Winner X natin kapag nasobrahan tayo ng downshift, yung engine brake niya babawas-bawasan niya ng konti. Para naman magkaroon pa rin tayong traction kung sakaling bumengking-bengking din tayo. May bank angle sensor din to guys, kaya kapag na-detect niya na tumumba yung motor, automatically mamamatay na rin yung Winner X. Another good feature para sa safety na rin. Ngayon mga kapwa, hindi natin kailangan pag-usapan yung mga wheelbase, yung mga seat height, ganyan ganito. Hindi natin kailangan pag-usapan. Kung gusto nyo, i-research nyo na lang. Kasi yung mga numbers na yan naman hindi rin naman natin gaanong mame-measure. Hindi mo rin yan gaano mararamdaman. Ang tatanungin mo lang, mataas ba yung motor? Mahaba ba yung motor? Ganun lang yun. So Winner X, medyo bulky siya sa mga maliliit katulad ko. Kasi ang height ko lang naman ay well, sakto lang pala yung height ko, mga 5'6", something, ganyan. Bagay na bagay itong Winner X sa mga medyo may katangkaran. Goods na goods sa kanila ito. Kaya yung mga height, medyo kulang-kulang. Medyo may iwan kayo ng motor. Magmumukhang big bike yung Winner X. Pero siguro, advantage na yun para sa iba. Para nga naman magmukhang big bike yung Winner X. Telescopic yung shock natin sa unahan, tapos monoshock naman doon sa likod. Taba ng shock niya, kaya maganda laro na ito. Size naman ng gulong, 120/70 sa likod, and sa harap naman ay 90/80/17. Saktong-sakto lang tong taba ng gulong niya guys para sa motor na to. Pero syempre, babaguhin natin yan soon. Yung ilaw nga pala natin guys, full LED na yan, mapa high and low beam. Meron siyang linya dito sa gilid na pampaangas sa looks niya. Depende na lang kasi sa inyo guys kung maangasan kayo sa looks ng isang motor. Napaka-iconic ng itsurang ganito ni Winner X. Ito mismo, tong pulang to. Kaya kung gegit kayo guys, piliin nyo na yung ABS Racing. Napaka-iconic. Pag tumagal-tagal ang panahon, hindi lilipas ang ganitong kulay. Hanapin nyo yan, promise. Signal light niya guys, tinan nyo naman, napakaganda ng design. Nasa gilid lang siya, very simple, hindi siya naka-protrude. LED na rin yan guys, dito rin sa likod, ganon. Sa brake light naman natin, medyo may katabaan nga lang yung puwit. Medyo natatabaan lang ako dito sa likod. Sa mismong tail light natin, medyo natatabaan ako dyan. And ito namang turn signals, ang ganda ng pagkakalagay niya. Maganda tong malapad yung dulo kasi kapag tumatalsik yung mga tubig, syempre, para hindi maging tapaludo yung likod ng angkas nyo. And itong angkasan, then medyo nakakapalan lang din ako dito sa angkasan natin. Pwede siguro medyo babaan pa ng konti, tas medyo payat-payat, no? Sturdy naman siyang hawakan, hindi siya gagalaw-galaw. Alloy yan, alloy. Laman nga pala ng tangke natin guys ay 4.5 liters. Well, kanina nag-full tank ako, 4 na litro siguro. Manakto na, kasi FI naman, matipid naman sa gasolina, pero mas okay din sana kung at least man lang 6 na litro. Kung kaya, total wala na rin namang space dito sa under seat natin. Pwede na sigurong i-maximize para sa gasolina din. Isang importanteng feature din, nakakiles na rin tayo guys. Well, ito yung pinakasusi niya sa keyless natin. Pwede mong i-on, i-activate to or hindi. Pinutin mo lang to, long press mo yan. Hindi mo na magagamit yung susi, hindi ka na makakaanda. Halimbawa, gusto mo lumayo, papatay mo lang to kasi baka mamaya malapit ka sa motor, gumana ang keyless. By the way guys, sa keyless, gagawa natin to ng in-depth kasi hahaba yung video natin. Sayang naman, di ba? And then, keyless, yung unang click, ayan, dito yan sa seat. Magagalaw mo na yung seat. And then, pwede mo nang angatin.
Yan. Dito ang iyong air filter. Huwag kayong maglalagay ng basahan sa ibabaw niyan, guys. And ito naman ang inyong fuel tank cap. Yan, full tank yan kanina. Ngayon, may bawas na kasi layo na ng biniyahe namin. May kasama din tools dito sa Gedli. Pwede ka na maglagay dyan ng... Kaya nga nang sabi ko sa inyo, ay hindi pala pwedeng lagyan ng ORCR kasi nababasa kapag pinakarwash. Ayan, kakapakarwash ko lang yan. Basa. Kaya huwag kayong maglalagay ng ORCR dito. Mababasa. Kung mamamaximize pa yung tangke, siguro maganda, di ba? 6 na litro, kaya at least 5 litro pwede na. Kasi total, wala na rin naman tong laman. Ito yung handle grip ng angkas mo. Taba niya. Bangko naman natin, dito makinis sa angkasan. Tapos dito sa driver naman, may kagaspangan siya. Magkaiba sila ng texture, guys. Ito magaspang, ito naman makinis. Apaka ng driver, nagalaw siya para pag bumenking ka ng banking na banking. Para pag sumagad ka ng banking, aangat yan. O hindi siya tutukod. Tapos rubber din yung ibabaw. And then yung apaka naman natin, bakal na bakal. Sa may vent yan dito. Ayan o, may vent, may butas yan dyan. Tunay yan ha. Mukha lang siyang ekep pero may butas dyan. Tingawan din yung makina natin dyan. Ayos din. Dito naman sa angkasan, tilos-tilos para may grip naman yung mga angkas nyo. And yung tambucho, nagustuhan ko yung design kasi bumagay siya sa motor. Siguro someday papalitan natin yan ng power part na KOU. Boss Rowan, ano na? Preno natin, disc brake sa likod, disc brake din sa harap with ABS. ABS para safety feature. Nakalabas din dito yung Reserve 1 brake system natin. Nandito naman, nakatago naman yung sa front. Yeah, kayo na humusga ng design, guys. Kayo ang bahalang pumili sa looks na gusto nyo. Dito nga pala yung location ng busina natin sa taas. Ang busina ng Winner X ay nakakabingi. Nakakabingi, promise. Side mirror! Apakalaki. Kita mo na lahat dyan. Wala ka na magiging reklamo dyan sa side mirror na yan kasi very standard. Wala din akong reklamo dyan kasi stock yan. Goods na goods. Yung grip naman dito sa throttle, very makapit siya, guys. At ang sarap niyang hawakan pag walang gloves. May puti din yung stock levers natin. Gusto ko to. Gusto ko tong kulay na ganyan kaysa item kasi yung item. Katulad nitong sa brakes ay kumukupas kapag nagagamit. Minimalist na minimalist, di ba? Yung sprocket set nga pala natin, 1544. Tingnan natin kung kailangan pa natin magpalit ng mga sprocket set or hindi na. Switches na meron tayo. So, nandito yung starter switch. Sound check. Yan ang tunog ng Winner X. Ang pino tumunog. Nandito yung switch mo ng headlight, pass light, meron din yan dito. Yan, mag-on lang yung headlight natin kapag umandar na yung makina. See? Yan, ito yung switch. Pass light, high beam, low beam. Lagi nang naka-on ang ilaw natin, guys, ha? Lagi nang naka-on, wala na tayong on and off niyan. Busina. Ang lakas talaga ng busina na ito, guys, nakakatulig. As in, hindi mo na kailangan mag-upgrade na malakas na busina niyan. Turn signal light switch to the left, to the right. Meron din yang saksakan dito sa Gedli. USB out, pwede mong gamitin. Saka ng cellphone kung sakali malobat. Yan, kayo na bahala, guys. Nandiyan lang yan sa Gedli. Meron yang anti-theft, pero susunod na video na yun para hindi masyado humaba yung video natin, ha? Okay, dito naman sa bandang ilalim, kitang-kita nyo, napakalaki nung radiator natin dyan. Good thing yan, guys, kasi mas exposed yung radiator. Mas magandang lalamig ang makina nyo kapag ganyan. Pwede nyo lagyan ng radiator guard, pero i-make sure nyo lang na malalaki ang butas, ha? Yung hindi matatakpan to. O hindi mako-compromise yung pagdaan ng hangin dyan sa radiator natin kasi napaka-importante niyan. Then dito naman, exposed din yung makina. Good thing din yan para sa akin. Okay lang na madumihan yan, walang problema. Basta ang importante, nakakalusot dyan yung hangin. Okay lang na hindi nyo takpan, okay lang yan. Pero depende sa inyo kung gusto nyo malinis lagi yung ilalim ng makina nyo, then takpan nyo. Pero make sure nyo lang na well ventilated pa rin, ha? Yan, ang ganda ng ano nyo dyan sa ilalim. Kitang-kita nyo na lahat. For me, wala na akong babaguhin dyan. Hindi ko rin ito lalagyan ng radiator guard. Good thing yan, guys. Good thing yan. Exposed na exposed ang radiator, promise. Honda decals dyan. And napakaganda ng pagkakalagay nitong Honda na sticker dito sa baba. Emblem mismo ng Winner X. Though may nag-comment sa akin, sabi daw mag-ingat daw sa pagpupunas nito kasi baka daw sumabit. Ayan, thank you. Tapaludo natin. Napakaangas naman talaga. Pulang-pula. Wala akong masabi sa design, guys. Basta sa looks, kayo na bahala. Mahaba rin yung tapaludo niya dito sa likod. So, hindi masyado magsisipasukan doon ng mga dumi. Ganda nung tapaludo nito. Kasi abot hanggang dito yung tapaludo. So hanggang baba yung tapaludo niya. Natatakloban niya yung shock. Winner X. Kakaiba lang talaga yung pangalan, no? Winner X. Okay, tara. Let's go. Partida. May back ride pa tayo, ha? Hi ka, Nabi. Okay.
Oh, wag niyo nang pansin yung helmet ni Dane, guys. Hindi pa lang kami nakakabili, ha? Pa lang talagang bumili, tinatamad pa ako. Oh, biyahe na tayo. Tinanggal ko na yung gloves ko, ha? Napaka-smooth. In terms of performance, wala talaga akong masabi sa Winner X. Sa speed, hindi gaano. Honest opinion, syempre. Not the fastest sa class niya, pero bakit ko ba pinili? Mas gusto ko na ngayon yung balanse. Nasa iyo yung comfort, nasa iyo yung smoothness ng ride. Kalmado ba? Alam nyo, syempre tayo yung mga tito vibes na tayo ngayon eh. Kaya mga tito moves na rin tayo. And by the way, dito tayo nag-testing talaga sa medyo uphill. Kasi para matesting natin, partida may angkas pa tayo ngayon. Ayan, no? Ito, performance review sa Winner X. Unang performance review ko to na tumatakbo tayo. 5th speed gear, paahon, kahit katal. Baunan ko ng silinyador, wala kang maririnig na katal. Alam niyo kumakatok, mag 6 gear pa ako, ha. Oh. Ni wala ako naririnig na katal. Uphill yan, ha. By the way, ang ganda ng view dito. Ang ganda, no? Namiss ko talaga magmotor, mga kapwa. Very fun na i-drive ang Winner X. Kalmado, ayan, no? Downshift, 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 downshift. Alam niyo yun, kahit uma-RPM ng mataas, kalmadong-kalmado pa rin yung makina. Kung paano ginawa ni Honda yun, maybe siguro maganda yung clutch system kasi nasasalo yung impact ng mga katal-katal, mga vibrations. Tapos yung balancer, siguro maganda yung pagkakakalibrate. Sa power kasi, ang masasabi ko as expected, dati sinabi ko na rin sa inyo, no? Very balance siya. Merong motor na malakas sa low end, merong motor na malakas sa top end. Ito naman, balance. Napaka-smooth ng power curve. Not the torquiest, not the fastest, pero sigurado ako dito siya yung pinaka-balanse. Namamatch niya yung riding style, riding habit ko. Balanse lang eh. Kung kailangan mo ng torque with the right gearing naman, makukuha mo pa rin naman yan. Pati si Dane, ini-interview ko din na kumusta ang suspension, kumusta ang sakay mo dyan. Very komportable naman ang sinasabi niya. Kasi nakatuwid yung upuan, no? Hindi nakatuwad. Kaya ako din napili itong Winner X kasi relax yung posisyon niya. Don't get me wrong, mga kapwa, no? Hindi siya ang fastest, mabagal na kasi easy lang makaisandaan dito, guys. Easy. No? Wala kang mararamdaman na kaldag. Very very fun i-drive, stable sa kurbada. Ayan, no? Dalawa kami, ha, medyo uphill to. Ganda ng view. 101, 103. Upshift tayo, power shift. Easy. Yung vibration ng makina, sakto lang. Wala ka talaga mararamdamang vibration eh. And while engine braking, downshift. Grabe! Downshift. Kahit sobra-sobra yung downshift ko, third gear, 78. Limit, tingnan natin kung saan ang limit. Okay. So, ang limit niya, 10,500 RPM. Nakita nyo na kanina. Ay, pakita ko pala ulit, ha. Limit, tingnan natin ang limit. Okay. 10,500 RPM. Pero, take note mga kapwa, ha, hindi dapat lagi nasa limit yung takbo nyo. Hindi kailangan laging nasa high RPM kung magpatakbo kayo na inuubos nyo yung cambio. Katulad yan, 90 ka na, nasa 5th gear ka pa, mag-release ka na ng cambio. O ayan, para kalmado. Nakakagulat sa Winner X kasi hindi ko akalain na parang naka-mouse bracket set na siya. Hindi ko din alam kung bakit kasi 'di ba typically sa mga motor na meron tayo nagdadagdag tayo ng teeth sa likod. So tingnan natin kay Winner X kung magdadagdag pa tayo ng teeth sa likod, kung kailangan pa nating magdagdag ng ngipin sa likod kasi kulang pa ang speed. I'm not sure. Maybe magiging mas maayos ang mouse bracket set nito pag magbabawas tayo ng teeth sa likod from 44, gawin natin 43 or 42. Malalaman natin. So eventually magpapalit din tayo ng sprocket set. Malalaman natin kung ano yung mas okay. Pero heads up, sa tingin ko kapag nagbaba tayo ng gear 44, gawin natin 42 or 43, mas magiging komportable yung ride.
kahit may angkas, 6 speed, magiging kalmado. Kasi ngayon, yung 6 speed niya, ramdam mo parang umaano pa, humihingi pa eh. Minsan, pag natakbo kami ni Dane, makakambyo pa ako, nasa 6 speed gear na pala ako. Nasa 6 na pala ako, pumipito pa ako ng cambio. Eh, yun talaga. I don't know, maybe may binago si Honda. Kasi yung gearing niya, sa 6-speed gear, medyo gigil. So, para na siyang naka-mamo sprocket set. Parang naka-mamo sprocket set talaga ang Winner X. Sa comfort, 10 out of 10. Sa comfort, sa totoo ha, 10 out of 10. Yan ang masasabi ko. Sa comfort, wala akong masabi. And guys, by the way, may ABS. Kaya, halimbawa, may mga debris na ganyan. Emergency braking. Ito, power ng ABS. Kapit-kabi. Power ng ABS. Maximum brake. See? Syempre, kukontrolin nyo pa rin. At saka, kumbaga, in case of emergency, meron kayong masasandalan na ABS. Kasi, syempre, kapag nagpapanik na tayo sa gitna ng karsada, napapasagad tayo ng pisa ng preno, especially sa likod. Kaso nga lang, hindi naka-dual channel yung ABS natin, guys. Sa front lang tayo may ABS. Kaya mag-ingat pa rin. Well, nasa front naman talaga ang maximum braking power, no? Pero yun nga, in case of emergency, hindi kayo mahihirapan. Medyo magkakaroon kayo ng panatag na loob sa maximum braking, o kung gagamitin nyo man ang maximum braking, hindi kayo mahihirapan gaano mag-control ng bike. Kasi kapag walang ABS, pag nasobrahan kayo, rekta na yun, guys. Pero pag may ABS, may added safety feature. Si Winner X, para na rin sa rider. Good thing. Another thing for safety, yung bank angle sensor. Pag nakataob na yung motor, automatically mamamatay. So, hindi malalaglag. In case na malaglag ang paa mo sa gulong, hindi mapuputol. Mga kapwa, bihira ako magbibigay ng gantong rate. Pero 10 out of 10 sa comfort. 10 out of 10 sa comfort. Underbone, given na underbone to. Comfort, walang vibration, walang kabig ang manibela, walang kalampag. Ang shock hindi lumalago to. Wala ka nang hahanapin. Matuling din. Katulad niyan, no? Cruising speed 91, parang humihingi pa siya ng sunod na gear. Piyapang 7, wala na. Parang naka-mamo sprocket set na kasi even na may angkas pa ako, ha. Ayan si Dane. Kaway-kaway. Ayan si Dane, angkas ko pa, partida. Matuling. Kuning yung takbo kasi bali wala sa kanya yung 90s. And then another thing, napaka-seamless ng pagka-clutchless shifting nyo dito. So halimbawa magka-clutchless ako, downshift. Abante. Downshift pa akong isa. Yan yung gano'n ka-stable yung bike. Kahit sobra-sobra na ako ng downshift, napaka-stable. Upshift, clutchless. Upshift. Grabe, ang kalambot ng cambio. Pasok ng pasok yung cambio. Very stable. Sunod-sunod na downshift, tatry ko. 3. 1, 2, 3. Napaka-stable, bali wala. Ngayon may magtatanong siyempre, bakit ganun ka-stable? Siyempre, easy lang. Mayroon tayong slipper clutch. So, in-depth ng slipper clutch, pag-usapan na natin sa mga susunod na video. Sa speed, don't expect too much sa top end. Pero may dulo, may gitna, may arangkada. Kaya nga sabi ko sa inyo, perfect balance para sa akin to. Kasi may ibang motor, malakas sa dulo, wala sa arangkada. Meron naman, malakas sa arangkada, wala sa dulo. So ito, perfect balance. Braking power, malakas ang preno kahit single pot lang sa likod at sa harap. Single pot pero may ABS naman sa harap. So safe pa rin ang braking mo. Strong enough kahit dalawa yung sakay. Katulad ng style natin ngayon, ano. Pero syempre walang perfectong motor. One thing na hindi ko nagustuhan dito, guys, sa Winner X, very basic lang naman. Etong fuel gauge niya, ang bilis mabawasan. Pag pumutak na ng, ayan, nabawasan na ng 1 bar or 2 bar, ang bilis nang mabawasan, bag hanggang 1 bar, tapos magbiblink na. Yun lang naman. Maybe mare-recalibrate ni Honda yan. Maybe sa mga susunod na models, magandang tulong kasi maganda yung kahit papano mas matatansya mo ng maayos yung fuel consumption mo at saka yung tangke kung kailan ka magpapagas. Kasi parang ang hirap ng China nito, magugulat na lang ako from 4 bars nagiging 1 bar na lang. Parang gano'n, nakakagulat lang, no? Pero siguro konting calibration, isa yan. And second thing, walang apakan sa likod. So lagi kang mauobliga na pasungkit, 1 down 5 up. Baka naman pwedeng gawing
may apakan na rin sa likod katulad ng mga ibang motor na mayroon na rin si Honda. GTR yata mayroon sa likod eh, no? Ayun, may apakan sa likod kasi dagdag comfort din, hindi mo na kailangang ganan o downshift, tapos upshift ka, susungkitin mo pa. O, di ba? Maganda sana kung may apakan sa likod, pero pwede naman siguro modify yan. Napaka-importante rin ito, and sana nakikinig sa atin si Honda. Sana mas maliwanag yung headlight. Kailangan natin ng mas maliwanag na headlight, mga kapwa. Madilim ang headlight ng Winner X. Well, maliwanag na siya enough sa sobrang didilim na mga kalsada o gubat. Ayan, sa sobrang dilim makikita mo yung liwanag kasi ikaw lang yung may ilaw. Pero kapag may kasalubong ka tapos medyo madilim yung kalsada, kailangan mo pa ng extra ilaw talaga. Auxiliary light talaga is a must kung meron kang Winner X. Ayan, maybe sa mga susunod na model, kung magkakaroon pa, sana laksan naman ang ilaw. Busina, tinan nyo yung busina. Pakalakas ng busina. Pagka nagamit nyo sa personal, tulig kayo. Ayan, ang masasabi ko, hindi ka nakukulangin dito sa Winner X. Ayan, no? Kahit may angkas ako, humakakalit yung fifth gear, tapos hindi mo mararamdaman na kumakatalo yung makina. Sige, try natin pakatalin yung makina. Magbagal tayo. Fifth gear, paangat yan, ha? Lulubugan ko ng throttle, ha? Oh, nasaan ang vibration? Nasaan ang katal? Nasaan? Grabe, napaka-smooth talaga. Pero syempre guys, sample lang yon. Use right gears at the right time. Ay, binasa. Pag nakapag-drive kayo ng Winner X, ewan ko na lang kung when it comes to pakatiningan, dyan naman din ako humanga din sa Honda sa pagiging napakatining ng mga motor niya na napakatining eh. Pinong-pino eh. Ikot tayo isa. Acceleration test tayo. Easy! Easy lang oh. Dito magka-hard braking tayo ha oh. Sagad ako ng preno, ang lakas. Front brake lang ginamit ko. Para sa akin guys, yung limit, it would be so much better kung nasa 11,000 yung limit nito. Kasi rev happy naman yung Winner X. Oh ha, tigil-tigilan nyo ako, baka may mag-request pa dyan ng top speed. Wala tayong top speed ha. Dating dito sa mga 8,000 something, ayan, medyo nawawala na siya ng power. Syempre, fuel efficient ang mga stock talaga natin. Walang stock na design para kumonsumo ng malaking gasolina. Good thing kasi ramdam natin na may room for improvement pa. Nasa may-ari na kung magmo-modify siya o magpapalit ng racing ECU, magre-remap, which is matatanggal yung limit na nasa 10,500 RPM, tatanggalin. Syempre ililipat ng mga 12,000 or 11,500, depende na lang sa inyo kung saan nilalagay yung limit. Pero ang ginagawa ng remap is number 1 yun, tinatanggalan ng limit, tapos inaayos yung air and fuel ratio, and maybe ayon makikita rin yan ng mga nagre-remap na pagdating dun sa RPM na 8,900, pagdating sa 8,000, 9,000 something, ayan, medyo nagtitipid siya sa gasolina. Ayun nga, para sa fuel efficiency yan guys. Pwede nyo namang i-modify yan kung may katutuling yan pag nagpalit. Pero for me, good thing na yun. Kahit may angkas, easy maka 100, 110 easy din kahit may angkas. Try ulit natin yung maximum braking ha. Maximum brake. Grabe oh. Maximum braking from 80. Maximum brake. Grabe. Titigasan nyo na lang braso nyo guys ha. Malakas ang preno. Sana nag-enjoy kayo sa video mga kapwa. Shoutout kay Dane. Ako hindi ako nag-enjoy. Iniiwan ng pansan. Sandali lang naman, ikaw naman.
O yan guys, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Marami pa tayong videos na gagawin sa Winner X sa mga iba nating motor. Nagbabalik tayo ngayon sa mga reviews natin. Shoutout kay Dane. Palitan na natin yung helmet mo, free pa yan eh. Natamad pa akong bulan. See you next time.